Eroplano? Ibon? Saranggola? Ano nga ba ang pwede nating makita sa himpapawid? Si Superman? Siyempre imposible kasi fictional character lang siya. E papaano kung isang upuan? Isang ordinaryong upuan at may nakasakay na tao, maniniwala ka kaya? Halika't kilalanin natin si Larry Walters o yung tinaguriang Lawn Chair Larry. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwento kagaya nito. Minsan, may isang tao ang naging laman ng usap-usapan dahil sa kanyang pambihirang paglalakbay. Paglalakbay sa himpapawid, gamit lang ang silya na inilipad ng mga lobo sa tinatayang taas na 16,000 talampakan o kulang-kulang 5 kilometrong taas. Isipin nyo yun? Narito ang kanyang kwento. Ipinanganak noong taong 1949 sa Los Angeles, California, si Larry Walters ay nauna nang nangarap na maging isang piloto ng US Air Force. Ngunit sa kadahilan ng malabo ang kanyang mata, hindi siya natanggap kaya't naging truck driver na lang ang binagsakan niya at namuhay na lang ng tahimik sa kanyang bayan kasama ang pamilya. Isang araw, nakaisip siya ng kakaibang ideya dahil na rin siguro sa tindi ng kagustuhang matupad ang kanyang mga pangarap. Sa tulong ng kanyang girlfriend at mga kaibigan, pinag-aralan nila ang konsepto ng paglipad ng mga lobo. Kinalkulan nila ang kakayahan ng mga itong magdala ng isang bagay hanggang sa bigat ng isang tao. Nang sa ganun malaman ni Larry kung ilang lobo ang kakailanganin nila para mabuhat siya nito. Ang orihinal na plano ay gusto lang talaga niyang lumipad at pagmasdan ang paligid mula sa taas. Gusto lang niyang magpaikot-ikot sa kanilang bakuran. At least kahit papaano ay natupad ang kanyang pangarap. Kontento na siya ng ganun. Noong ikandalawang araw ng Hulyo taong 1982, gumawa siya ng sariling parachute at itinali ang sarili sa isang upuan. Nagbaon siya ng tinapay, ilang bote ng soft drinks at tubig para sa kanyang kunwaring mahabang paglalakbay. Nagdala din siya ng camera, altimeter, two-way radio at pellet gun para kung gusto na niyang bumaba ay babarilin lang niya ang mga lobo at makakabalik na siya sa lupa. Tinawag niya ang kanyang misyon na yun na codename Inspiration 1. Sa kanyang hudyat, tinanggal isa-isa ng kanyang mga kaibigan ang pagkakatali sa silya at unti-unti nga siyang umangat sa lupa. Sa simula ay ayos lang at nakakausapan niya ang kanyang girlfriend sa radyo at sinasabing ayos lang ang kanyang kalagayan sa tuwing kinukumusta siya nito. Ngunit dilingid sa kanilang kalaman, mali pala ang kalkulasyon nila sa dami ng mga lobo para sa inaasahan nilang taas lamang ng paglipad. Umangat si Larry ng umangat at patuloy pang umangat sa puntong hindi na niya mapigilan ito. Inisip niyang barilin na lang ang mga lobo. Ngunit dahil na rin sa lakas ng hangin noong mga panahon na yun, natakot siyang gawin iyon sa pangambang baka lalo lang mawala ng balanse ang kanyang paglipad at tuluyan siyang mahulog mula sa itaas. Tinawagan muli si Larry ng kanyang girlfriend at tinanong kung nakikita pa ba niya sila. At ang tanging sagot lang niya ay wala akong natatanaw ng mga tao maliban sa puro bubong lang ng bahay. Pero okay lang ako. Nagpatuloy pa nga siya sa pagtaas at tuluyang umabot sa 16,000 talampakan o kulang-kulang 5 kilometrong taas. Sa patuloy na paglipad ni Larry ay may nakasalubong pa siya na 2 eroplano. Tinangay na pala siya ng hangin at napadpad sa may bahagi ng Los Angeles International Airport. Ito rin ang dahilan para masagap siya ng radar mula sa control tower at inakalang UFO dahil na rin sa walang pagkakakilanlan sa kanya. Sa sobrang takot, ginamit niya ang kanyang dalang radio at sinikap makontak ang sinumang maaring makasagap sa kanyang signal. Buti na lang nakita siya ng isang piloto at binalaan ang control tower sa isang lumilipad na bagay. Nang makausap niya ang mga may kapangyarihan, saka pa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para barilin ang mga lobo. Ngunit sa kamalasan, nahulog pa niya ang baril na hawak pagkatapos ng ilang pagputok. Buti na lang sapat na ang mga yun
para dahan-dahan siyang dalhin pababa. Sa gabay ng control tower, nabalaan nila ang isang malaking kumpanya ng kuryente dahil tutumbukin ni Larry Walters ang malalaking kable nito at matutusta siya. Pansamantalang pinatay ang daloy ng kuryente na naging sanhi ng 20 minutong brownout sa komunidad na apektado ng kanyang binagsakan. Inabot siya ng halos 70 minuto sa himpapawid bago makababa. Pagkalapag niya, mga pulis na ang naghihintay sa kanya at tuluyan siyang inaresto. Sa paglilitis, napatawan siya ng multang $4,000 dahil sa paglabag sa Federal Aviation Regulations. Ngunit nagsalita siya sa korte at sinabi sa kanila na kung meron kayang ahensya na katulad nila noong panahon ng Wright Brothers, papatawan din ba kaya nila ng parusa ang magkapatid na ito sa kanilang unang paglipad? Para po sa hindi nakakaalam, ang Wright Brothers ang nakapagsagawa ng kauna-unahang matagumpay na paglipad at sa kanila nagmula ang konsepto ng eroplano. Nang marinig ito ng mga hurado sa hukuman, ibinaba nila ang parusa sa $1,500 na lamang at daglian namang binayaran na kagad ito ni Larry Walters dahil baka magbago pa ang isip nila. Nakulong pa siya ng ilang araw at pagkalabas, instant celebrity na si Larry. Sa mga interviews, sinabi niya sa press na meron akong kailangang gawin. Pangarap ko to sa loob ng 20 taon simula pa ng aking pagkabata. At kung di ko ito magagawa, babagsak ako sa pagiging nakakatawang magsasaka na lamang. Sa kakaibang pangyayaring iyon, tinaglay naman niya ang bansag na Lawn Chair Larry. Nagkaroon din siya ng mga guesting sa telebisyon bilang pagkilala. Naging honorable mention sa Darwin Awards at nakamit ang unang karangalan sa Bonehead Club of Dallas. Samantalang sinamantala ni Larry ang kanyang kasikatan at nag-resign siya sa pagiging truck driver. Sinubukan niyang maging motivational speaker pero hindi siya ganong kagaling magsalita at walang nangyari sa kanyang karera. Dahil dito, lalong nalugmok ang kanyang buhay at ibinigay na lang ang kanyang sikat na upuan sa kanilang batang kapitbahay na nagngangalang Jerry. Pero dahil sa patuloy na kamalasan, pinagsisihan din ni Larry na naibigay niya yun sa bata dahil inalok siya ng isang kilalang institusyon na i-donate na lang sa kanila ang nasabing upuan kung kailan wala na ito sa kanya. Pero sa kabilang banda, sobra naman itong iningatan ni Jerry at kalaunan ay dinala ito sa San Diego Air and Space Museum para sa isang exhibit na ginanap noong taong 2014. Si Larry Walter ay nagtrabaho na lang bilang volunteer sa United States Forest Service at napadestino sa mga kabundukan ng San Gabriel. Pero di nagtagal, nag-break na rin sila nang noon ay 15 taon na niyang girlfriend. At dahil sa sobrang kalungkutan at depression, nagbaril siya sa kanyang puso noong taong 1993, 11 taon naman pagkatapos ang kanyang makasaysayang paglipad. At ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Larry Walters o yung tinaguriang Lawn Chair Larry ay pumanaw sa edad na 44 na taong gulang. Pero ang kanyang legasiya ay nananatiling buhay at marami ang nagtangkang sumunod sa kanyang mga yapak. Ang kanyang maalamat na paglipad na yun ay naging daan para magkaroon ng extreme sports na cluster ballooning, kung saan ang mga kalahok ay nagsusuot ng harness ay itinatali ang mga sarili sa lobo gaya ng ginawa ni Larry. Marami ang nasasawi at di na natatagpuan pa sa mga player na nagsasagawa ng sports na ito. At ang nakapagtala ng pinakamataas na paglipad ay nagawa nina Mike Howard at Steve Davis. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang nangarap maging piloto ngunit naging tambay na lang sa kanto? Huwag kang mag-alala, may pag-asa pa. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!